a proud member of MBC Media Group. 3 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga. DZRH, magandang umaga Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas! Lunes tayo ngayon, 24 ng Pebrero 2025. Sa ulo ng ating mga balita, Pope Francis nasa critical pa rin kondisyon. Catholic Bishops Conference of the Philippines sumapala ng patuloy na panalangin. Pagkakatanggal ng Pilipinas sa Gray List, pinuri naman ng mga senador at kongresista. 7 sa bawat 10 Pilipino pabor na ituloy ang AKAP ayon sa survey ng Octa Research. Philippine Navy kabilang sa lamahok sa Commando exercises sa Bali, Indonesia. CIDG pinuri naman ang mga mamabata sa pagtindig laban sa fake news. Senior high school students sa Taguig City kinidnap pa. Sinasabing pinutulan pa ng daliri bago pinalaya matapos magbayad daw ng ransom. Amihan magdadala ng malamig na panahon sa Luzon sa unang 2 araw ng linggong ito. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jansan. Sa rektalya ng ating mga balita, apektado ng amihan surge ng Luzon sa 2 sunod na araw ng linggong ito. Magdadala ito ng malamig na temperatura sa northern regions. Ayon sa pag-asa, ang surge na ay mararamdaman hanggang Martes bago muling hihina sa Miyerkules. Dahil dito asahan ang mas malamig na panahon sa northern regions at kalat-kalat na mga pagulan sa Cordillera, Cagayan Valley, Aurora, Quezon, Oriental Mindoro, gayon din sa Bicol. Samantala patuloy namang makakaapekto ang shear line na magdadala ng mahina hanggang sa may kalakasang pagulan sa Palawan, Visayas, Caraga at iba magbahagi ng bansa mula ngayong araw hanggang Miyerkules. Inaasahan din na mainit at malinsangang panahon na may kasamang isolated rain showers sa silangang bahagi ng bansa. Ang Metro Manila ay maaaring makaranas ng malamig na gabi. Hanggang sa Miyerkules daw po yan, ngunit magiging maaraw at malinsangan mula Huwebes hanggang pagsapit ng araw ng Linggo. Isang senior high school student ng British School Manila sa BGC Taguig City ang sinasabing kinidnap pero pinalaya rin matapos manong magbayad ng ransom money. Ang biktima ay kinilala sa pangalamunang Andy. 14 anyos, residente ng BGC, sinasabing ito'y naputulan ng daliri bago pinalaya. Inuulat na ang pagdukot sa biktima noong pang-20 ng Pebrero kasama ang driver, ngunit February 11 inireport sa pulisya. Natagpuan ang Starex van ng biktima sa isang lugar sa Bulacan at marami pang mga unverified reports kaugnay ng kalagayan ng driver nito. Kinumpirma naman ni Martin Bonderlinda, ang head ng school, ang naturang insidente at patuloy na nakikipag-ugnayan sa pamilya at ang mga otoridad kaugnay ng sinasabing insidente. Kabilang sa mga tinitingnan posibleng nasa likod ng kidnapping ay mga narco-politicians o kaya ay mga criminal syndicates. May person of interest na ang pulisya sa nangyaring pambobomba naman sa sasakyan ng photojournalist ng Philippine Star na si Michael Vargas. Yan man, tumanggi muna ang otoridad na tukuyin habang patuloy na isinasagawa ang investigasyon. Nangyari ang pag-atake alas 2:35 na madaling araw noong ika-18 ng Pebrero sa labas ng bahay ng biktima sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Na-recover ng mga pulis ang mga fragment ng pampasabog na sinasabing mula sa improvised Molotov bomb. Inaalam pa kung may posibleng kinalaman ang pag-atake sa trabaho ni Vargas bilang isang photojournalist. Sugatan ng isang Nigerian matapos namang barilin ng magnanakaw sa General Trias, Cavite City. Patay sa police report, naglalakad ang tayuhan patungo sa bahay ng kanyang girlfriend sa Arnaldo Highway, Barangay San Francisco, nang bigla itong lapitan ng 2 lalaki at hinold up.
nanlaban ang Nigerian. Dahil upang kumasa naman ang isa sa mga suspect, binaril ito sa likod. Natangay na maldapper ang relo, cellphone at wallet ng dayuhan bago mabilis na tumakas. Nagpapagaling na ang naturang Nigerian matapos na isugod ng mga bystander sa ospital. Samantala, may hawak ng CCTV footage sa mga pulis at natukoy na rin naman ito ang pagkakakilanlan ng dalawang suspect. General Nick Torre, ano na? Mukhang mas abala ang CIDG sa paghahabol ho sa mga sa mga vlogger kaliwat kanan ho itong mga nangyayaring mga karahasan. Akala ko ba magaling na ang CIDG ngayon? Sana. Magandang umaga, Pilipinas! Inanunsyo naman ang Vatican na nasa kritikal na kondisyon pa rin si Pope Francis habang ito po'y nasa ospital. Ayon sa ulat, muling nakaranas ng respiratory attack ang Santo Papa dahil sa dami ng oxygen at blood transfusion dahil naman sa kanyang pneumonia. Yan man nananatili pa rin alerto ang Santo Papa. February 14, 2025 nang makonfine sa Rome Gemelli Hospital ang 88 anyos na si Pope Francis dulot ng pneumonia dahil upang hikayatin na rin ng CBCP ang publiko na ipagdasal ang kanyang pagaling. Kumpiyansang Malacanang natataas ang foreign direct investment na talok na trabaho sa bansa kasunod ng pag-alis ng Pilipinas sa gray list ng Financial Action Task Force. Ito matapos na matugunan ng pamahalaan ang suliranin sa money laundering at terrorist financing. Dahil kasi sa pagkakasama ng Pilipinas sa gray list, naging mahirap ang proseso para sa mga bangko at iba pang mga institusyong pampinansyal, bumagal din ang daloy ng international na pondo papasok ng bansa. Una rito, 3 taon din nasa gray list ng Financial Action Task Force ang Pilipinas mula noong Hunyo ng 2021. Masaya naman si Senatorial Candidate Panfilo Ping Lacson sa pagkakaalis ng Pilipinas sa dirty money gray list ng Paris-based Financial Action Task Force. Kasabay nito ang pagpuri sa Administrasyong Marcos at sa mga nanguna upang makawala ang Pilipinas sa gray list. Ayon kay Lacson, isang welcome development ito bilang siyang pangunang may akda ng Amended Anti-Money Laundering Act na naisa batas ilang taon na ang nakalilipas. Pinuri din ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang Pangulong Bongbong Marcos kasunod naman ang pagtanggap ng Pilipinas sa report na natanggal na ito sa listahan ng dirty money gray list ng Financial Action Task Force na nakabasa sa Paris at sinasabing pakikinabangan ito ng mga overseas Filipino worker dahil bababa ang singil ng kanilang remittance na ipinadadala sa kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. Kinilaran ni Speaker Romualdez ang malawak na epekto ng pagkakatanggal ng Pilipinas sa gray list, hindi lamang para sa mga OFW kundi maging sa mga nagnenegosyo sa bansa. Ito naturing ito ng Speaker bilang makasaysayang tagumpay ng Administrasyong Marcos na isang manong patunay ng pagsusumikap ng bansa na magkaroon ng integridad sa pananalapi, transparency at pandaigdigang pamumuno sa ekonomiya. Napasama ang Pilipinas sa listahan sa gray list ng Financial Action Task Force noong Hunyo ng 2021 noong nakarang administrasyon. Iginit din ang leader ng Kamara na malaking ambag ng Kamara de Representantes sa pamamagitan ng reforma sa legislasyon sa pagpapalakas ng Anti-Money Laundering Council, ganyan din ang Counter-Terrorism Financing Framework sa bansa. Kabilang ito sa mga pangunahing kondisyon para maalis ang Pilipinas sa naturang listahan. 11 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, 7 sa bawat 10 Pilipino ang pabor na ipagpatuloy at palawakin pa ang mga ayuda program, partikular ang ayuda para sa kapos ang kita program o AKAP. Mahalaga man ito para sa mga mahirap na pamilya ayon sa tugon ng masa nationwide survey ng Octa Research. Sa isinagawang face-to-face interview mula Enero 25 hanggang 31 ng taong kasalukuyan, sa 1,200 respondents, 69% ang nagsasabing sila'y pabor na ipagpatuloy paramihin pa mga benepisyaryo ng AKAP, isang financial aid program ng gobyerno na naglalayong tulungan ng mga pamilyang kinukulang ang kita dahil sa mga problemang dumarating. Ayon sa survey, 79% ng mga Pilipino ay alam ang AKAP. 88% sa Visayas, 85% sa Mindanao, 81% naman sa Metro Manila, na isang indikasyon na malaking bahagi ng populasyon ang nakakaalam dito.
Ang suporta sa pagpapalawig ng AKAP ay sumusuporta ng lahat ng socio-economic classes na naitala sa 69%. Patunay na kinikilala ang programa anuman ang estado ng buhay sa mga rehiyon at sa Balance Luzon na nakapagtala ng pinakamataas na 74%. Ang pinakamababa naman ay Visayas na 63%. Pinakamataas naman ang suporta ng AKAP sa mga urban areas, 72%. At pinakamarami ang mga lalaking pabor sa programa. Sa mga rehiyon, Mimaropa o Region 4B ang nakapagtala ng pinakamataas na suporta, 100%, sinusundan ng Cagayan Valley, 82%, at Central Luzon, 85%. Ang pinakamababang suporta ay naitala naman sa Northern Mindanao, 49%, Caraga, 42%, at Barm, 52%. Marahil dahil sa pagkakaiba ng implementasyon. Ang mataas na suportang nakuha ng AKAP ay maaaring maki-impluwensya sa mga policy maker at sa Department of Social Welfare and Development sa pagbibigay ng mga konsiderasyon sa naturang programa. Maganda umaga, Pilipinas! Sinaksihan naman ni Senator Bongo ang turnover ng Super Health Center sa Barangay Lun Padido, Malapatan, Sarangani. Ito ay bahagi ng patuloy na pagsusulong ni Senator Go, ang chairman ng Senate Committee on Health, na mailapit ang serbisyong medikal sa ating mga kababayan, partikular na sa mga hihirap na sektor ng lipunan. Ang Super Health Center ay isang medium type na polyclinic na may iba't ibang uri ng medical services dahil sa mga super health centers, hindi na kailangan ng ating mga kababayan na magtungo sa malalayong lugar para lamang magpa-ospital. Nagpahayag naman ang buong suporta mataga Malapatan para ituloy ni Senator Bongo ang serbisyong may malasakit para sa kapwa Pilipino. Kanina kasi maraming lumapit sa akin, nagpapasalamat sa Super Health Center, nagpapasalamat sa Malasakit Center. Huwag ho kayong magpasalamat sa akin. Sa totoo lang po, ako po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po ako ng pagkakataon na makapagserbisyo sa inyo. Maraming salamat po. Ang dapat nating pasalamatan ngayon ang ating mga health workers. Kayo po ang hero ng pandemya, pinaglaban niyo po. Hindi natin mararating ito kundi dahil sa inyo. Palapakan natin ang ating mga BHW, mga BNS, salamat sa inyo. Mga doktor, salamat po sa inyo. At papatuloy ko kayong ipaglalaban ang ating mga health workers. In fact, totoo yung sinabi ni Dr. Arvin kanina na isa po ako sa author at co-sponsor ng Magna Carta for Barangay Health Workers. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:15, oy mga mamis, po pwede ho tayo mag-laundry day today ha. Kunot no ka ba kapag makapit, malikit at malupit ang mantsa, all you need is pride. At papahirapan ng self-con sa pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mantsa based on test sa chocolate, mud, and sabon and cotton. Gawa po ito ng ACS. 16 na minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, aabot naman sa 30 mga hukbong dagat wala sa iba't ibang bansa ang dumalo sa isang linggong PIF Multilateral Naval Exercise Comodo sa Port Binoa, Bali, Indonesia. Kabilang dito ang Philippine Navy. Sa pangunguna ni Navy Rear Admiral Joe Anthony Orbe, nakaisang Pilipinas sa International Fleet Review. Dito sumali ang BRP Ramon Alcaraz sa Naval Formation na nagpapakita ng commitment sa regional security, interoperability at pagpapalakas ng naval diplomacy sa mga kaalyadong bansa. Dumalo rin ang Philippine Navy sa isinagawang welcome dinner na pinangunahan ni Bali Governor Iwayan Coster, kung saan nagkaroon ng pagkakataon ng naval leaders na mapag-usapan ang mga kooperasyon sa maritime security at mapatatag ang relasyon ng mga kalahok na bansa. Layon ng nasaming pagsasanay na palakasin ang kooperasyon at seguridad sa Indo-Pacific region. Naninindigan naman ang Pangulong Bongbong Marcos na pananatilihin ng Pilipinas ang kapayapaan sa Indo-Pacific region sa pamamagitan ng diplomasya. Ginawa ng Presidente ang pahayag habang ginugunita ang ika-80 anibersaryo ng Liberation of Manila sa kamay ng mga Hapon. Sa isang talumpati sa Taguig, sinabi ng Pangulong BBM na palaging titindig sa tama ang Pilipinas habang nakikipag-ugnayan sa international community para sa pagresolba sa mga sigalot. Simulaan niya noon, kapayapaan ang lagi nating inaasam. At ngayon ay tinatamasa natin ito, layunin niya na may pagpatuloy ito hanggang sa mga susunod pang panahon. The Philippines, deeply familiar with the atrocities brought about by war between and amongst nations,
has always chosen the path of peace, and I can assure all of you that we will continue to do so. Through diplomacy, dialogue, and cooperation, we have successfully maintained a region that is peaceful, stable, and prosperous. We have and will continue to work with partners in the international community in building bridges, forging solutions, preserving our global commons. Maganda umaga, Pilipinas! 18 minuto na makalipas ang alas 4 ng umaga, muli namang nanyayahan ang Philippine Amusement and Gaming Corporation ang lahat ng mga amateur at mga professional photographers lumahok sa PAGCOR Photo Contest 2025. Ang temang ngayong taon, Infrastructure for Economic Development. Formal lang binuksan ang nasabing photo contest ngayong taon. At ito'y hudyat na pwede tayong magpadala ng entries. Bukas ang kompetisyon sa lahat ng amateur at mga professional Filipino photographers na may edad 16 years old pataas. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, line ng photo contest ngayong taon, ipakita ang mahalagang papel ng mga proyektong pang-infrastruktura gaya ng mga highway, tulay, seaports, airports, at iba pa para sa pag-unlad ng ating ekonomiya. Maaaring magsumite ng mga photo entries sa ilalim ng 3 kategorya, yung paggamit ng conventional camera para sa conventional category, mobile at drone categories. 8 grand winners naman ang pipiliin ng PAGCOR para sa bawat kategorya. Tatanggapin ang mga entries hanggang July 31, 2025. Nananawagan si House Assistant Majority Leader Jay Conghon sa mga senador na magsisilbing hukom sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte, pag-isipang mabuti ang bigat ng aligasyon. Ang tanong pa ni Congressman Conghon, is it okay to hire an assassin to kill your wife or husband? Ang banta ng pagpatay na ginawa umano ni Vice Presidente noong November 23, 2024 laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at Speaker Ferdinand Martin Romualdez na kanyang sinabi sa isang online press conference at mabilis na kumalat sa social media ay ang unang aligasyon ng articles of impeachment na inihain laban sa ikalawang Pangulo. Una nang naghain ang National Bureau of Investigation sa Department of Justice ng mga kaso laban kay BP Inday para sa grave threats at inciting to sedition kaugnay ng naturang banta. Ayon pa Conghon, iniuutos ng Sandigang Batas agad na kumilos sa Senado sa mga kasong impeachment kaya't mahalagang masimula na ang impeachment court sa kanilang paglilitis sa Vice Presidente. Pero nagbabala naman si Tingog Party List Representative Judas Sidre sa mga senador na habang naantala ang paglilitis kay BP Inday, lalong lumalaking panganib sa buhay ni Pangulong BBM, ni First Lady Lisa Marcos at Speaker Romualdez. Maganda umaga, Pilipinas! Alas 4:20 ang oras sa buong kapuluan. Tungkulin naman ang Senate Impeachment Court na dinggin ay sa pampunto ng House Prosecution Panel na perpetual disqualification laban kay Vice President Sara Duterte para hindi na ito makaupo muli sa anumang posisyon sa gobyerno. Ayon kay Attorney Barry Gutierrez, professor ng University of the Philippines College of Law, klaro naman sa saligang batas na maaari pang ituloy ng Senado ang impeachment kahit magbitiw pa sa kanyang tungkulin si VP Sara. Pero sinabi ni Gutierrez, malaking question pa rin kung susundin ito ng mga senador, lalo kung ang pakay nila ay matanggal lamang sa pwesto ang pangalawang Pangulo. Sinabi pa ni Gutierrez, nakasaad din sa saligang batas na hindi matatapos ang impeachment trial kung hahabulin ng House Prosecution Panel ang pagpapataw ng perpetual disqualification. Pero kaklaruhin ko lang, walang nakasaad sa ating konstitusyon na kung ikaw ay mag-resign, automatically titigil yung impeachment trial. Pwedeng ituloy. Pwedeng i-insist ng House prosecutors na hindi, gusto namin magpatuloy yung paglilitis kasi hahabulin namin yung imposition ng perpetual disqualification at pwede rin namang tanggapin ito ng Senado at sabihin ng Senado, oo nga, hindi pa completely resolved itong mga issue dito sa impeachment na ito. So, lilitisin pa rin namin kahit na siya ay nagbitaw na sa pwesto. Samantala, bago yata yun. Ito naman ang tugon ni Senate President Francis Q. Escudero sa panawagan ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na pwede nang simulan ng Senado ang pagdinig sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte sa pamamagitan ng special session. Paninindig niya ni Senate President Escudero, hindi pwedeng mag-special session ng Senado
na sila lang dahil may mga proseso at basihan bago magpatawag ng special session. Paliwanag na ito, ang isang caucus ay hindi isang special session na maaaring magtipon bilang impeachment court at hindi sila pwedeng magpasimula ng paglilitis dahil walang sesyon ang Kongreso. Kung pagbabasehan din na niya ang mga dating impeachment complaint, sinunod lamang ang recess at ayaw niyang tratuhin ang impeachment complaint ni VP Inday Sara bilang special. Giit pa ng Senate President, dapat tratuhin ito kagaya ng pagtrato ng Senado sa mga naunang impeachment case. Maganda umaga, Pilipinas! Mga nagmamay-ari ng baril sa Tacloban na expired na ang rehistro, binalaan ng kapulisan. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay, RH32, mangupay nga agad, Jimmy. Mga nagmamay-ari ng baril na expired na ang rehistro, binalaan ng kapulisan na isuko na para walang kaharapin na kaso. Ito ang sinabi ni Tacloban City Police Office Chief, City Community Affairs and Development Unit, Lieutenant Colonel Alang Kamasin sa isang panayam. Patuloy ang kanilang sinasagwang oplang katok sa mga nagpupusis ng mga baril na hindi pa nagre-renew ng rehistro. Nasa election gun ban tayo ngayon, kaya mas mataas ang harapin nitong parusa kung mahuhuli ka ng individual na hindi magsusoko ng baril kung expired na ang rehistro. Sa Tacloban, simula na ipatupad ang election gun ban, may 2 individual na ang nahuli na may dala ng baril. Mula dito sa DYVL Action Radyo Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jimmy Angay-Angay. Samantala, ikinagalak naman ni Agri Party List Representative Wilbert Manoy Lee ang pagpasa ng panukalang amyenda sa Universal Healthcare Law. Sinabi ni Manoy Lee, magandang pakay ng pag-amyenda, subalit dapat matiyak din ang hakbang ay para sa tunay na pagreforma sa PhilHealth. Ipinahayag pa ni Lee na oras na may patupad ang increase, natural lamang na mabilis din ang implementasyon ng dagdag na healthcare benefits. Tiniyak pa ng mababatas sa patuloy na isusulong ng Agri Party List sa susunod na Kongreso, mapababa pang premium contribution nang hindi nakokompromiso ang tinutukoy ng mga benepisyo. Binigyan din pa ni Lee na sa laki ng unused funds ng PhilHealth, walang rason upang hindi maging mabilis ang adjustment ng mga benepisyo para sa kanilang mga miyembro. Naninindigan naman si Senator Amy Marcos na wala siyang pinapanigan sa salpukan ng kapatid na si Pangulong Bongbong Marcos at ang kaibigang si VP Inday Sara Duterte. Ayon sa presidential sister, wala siyang balak na atakihin at depensahan ang anumang panig dahil hindi ito makatutulong para maresolba ang usapin. Idinin pa niya maayos naman ang relasyon niya sa Pangulo at malaki naman ang utang na loob niya sa pamilya Duterte. Ginawa ni Senator Amy ang pahayag sa gitna ng tangkang pagpapatalsik sa pwesto sa Vice Presidente. Una na rin nilinaw na mababatas na hindi niya haharangin ang impeachment proceedings laban kay VP Inday, pero maninindigan siyang hindi ito dapat ratsadahin. Suportado niya na masimula ng impeachment trial ng Senado ang pagkatapos pa ng State of the Nation address ng Pangulong Marcos sa July 21. Ipinunto pa ni Senator Marcos, abala lamang ang kagyat na trial dahil bukod sa maraming problema ang mga Pilipino, ang mga senador ay naghahanda na rin para sa midterm elections ngayong 2025. Maganda umaga, Pilipinas! Ito ang 100 kilogram ng balyena, nako, natagpo ang patay sa Davao City. Detalye na balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel. Wala ng buhay na matagpuan ng mga residente ng Pier 1 Santa Ana Wharf, Davao City ang isang balyena alas 3 ng hapon noong Pebrero 22, 2025. Ayon sa Coast Guard Substation na Santa Ana, na mabilis silang rumisponde matapos pagkatanggap ng ulat na isang balyena ang napadpad sa lugar upang agad maimbestigahan. Kaya ang Coast Guard Substation, katuwang ang Coast Guard Station Davao, mga tauhan ng CGIU at Maritime Police Davao sa koordinasyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR ay nagtungo sila sa lugar para ilunsad ang investigasyon. Nabatid na sa pamamagitan ng assessment ni Dr. Rogelio Gocutano, BFAR Veterinary Marine Mammal Specialist, na ang patay na balyena ay isang Cuvier bequel na may haba na 17.3 talampakan at lapad na 8.4 talampakan na tumitimbang ng humigit kumulang 700 kilos. Samantala, nagtulungan ngayon ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para alamin ang sanhi ng pagkamatay ng balyena. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas,
una sa Pilipino. Dagan salamat, John Soter. May buntag sa mga tigpamilya nato niya sa Davao. O mga misi sa may araw si Mr. Pag-uwi galing ng trabaho abay talian sa germs sa katawan nila. Para labanan ang amoy araw at may pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand by Shea Butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ito ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misi sa challenge yung subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit. Sulit na sulit. Maganda umaga, Pilipinas. At habang kayo po ay nagsashower gamit ang Shield Bath Soap, 15,000 ang inyong pwedeng mapanalunan kapag nasagot nyo ng tama ang ating mahiwagang tunog. Mahiwagang tunog. Ano yung kapartner na yan ng isang plastic na bangko? Matatagpuan sa pati nga simbahan pala meron ito, ano ha? Oo. Hindi lang sa mga airport, hindi lang sa mga tindahan. Punta kayo sa Tunyings, sa Tunyings, ha? Sa pwesto ni Anthony. Meron ho may item na ganyan din, ha? Para makita ho ninyo, ha? Ayan. Kung ano yan, hulaan ho ninyo. Pandalahon nyo yung sagot sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space name / other / contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga, Pilipinas. May paalala naman si Senator Bongo sa mga kapwa niya trabahador sa gobyerno na gawing unli ang serbisyo lalong-lalo na sa mga lubos na nangangailangan. Sa pagdalo sa 2025 Good Governance Summit ng Philippine Councilors League sa Masbate Chapter, sinabi ni Senator Go na trabaho ng mga konsihal at ang trabaho ng mga mambabatas ay magkatulad dahil pareho silang nasa legislative branch. Ganit ni Go na sa mga kapwa elected officials, hindi dapat limitahan ang sarili sa pagkawala man na batas, kundi kailangan din ngayon ng taong bayan ng tulong at harapang pagsaserbisyo. Hinimok din ng senador mga ito na gumawa ng mga hands-on approach sa paglilingkod sa kanilang mga nasasakupan, lalong-lalo na sa mga taong nangangailangan. Huwag po natin limitahan ang ating trabaho bilang mambabatas lamang. Ibaba natin ang serbisyo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po yung mga mahirap nating kababayan. Huwag po natin silang kalimutan. Ayan. At si Morley hindi din kinakalimutan ang kanyang pagsaserbisyo, kaya meron siyang report. Si Paulo Gumabaw daw pinabulaanan na nakalabas na ng kulungan ang kanyang amang si Dennis Roldan. Detalye na balita mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising ng showbiz, rampa na Pilipinas. Good morning, Kuya Angel. Noon pa lumalabas at pinag-uusapan na di umano ay lihim daw na nakalabas na ng kulungan ang dating aktor na si Dennis Roldan. Ayon sa kanyang anak na si Paulo Gumabaw ay wala raw katotohanan iyon. Ang natatandaan daw niya, lumabas minsan ang kanyang ama bago magpasko dahil ito ay may karamdaman. Pero walang katotohanan na ang kanyang ama ay nakalaya na ngayon at inililihim lang sa publiko. Sana nga raw ay magkatotoo ang balita dahil matagal niya nang gustong makayakap, makasama sa isang bahay ang kanyang ama na si Dennis Roldan. Yan ang ating DZRH Showbizatis News. Ako po ang inyong RH47, Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babu! Maraming salamat, Morley. 4:31. Sa mga may importanteng lakad ngayong araw na ito, magmaon din po ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol, maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family wrapping compound improved alcohol. Ayan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family wrapping alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family wrapping alcohol, hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga, Pilipinas! Asahan na ang 42% tasingil sa kuryente sa Marso. Aray ko. Ulitin ho natin. Hindi ko alam kung magandang balita ito, Lunes na Lunes ha.
Asahan po ang 42% na tasingil sa kuryente sa Marso. Ito ay matapos sa aprobahan ng Energy Regulatory Commission ang dagdag singil sa Feed-in Tariff Allowance o PIT-OL na sinisingil sa mga consumer para pondohan ang mga planta ng renewable energy. Kabilang dito ang biomass, solar, wind at hydro plants. Sa nakaambang bagong rate, magiging 11 centavos per kilowatt hour ang kasalukuyang 8 centavos. Katumbas ito ng 7 pesos sa electric bill ng mga kumukonsumo ng 200 per kilowatt hour na kuryente sa isang buwan. Paliwanag naman ng ERC, kailangan ang tasingil dahil nauubos na ang pondo na sumusuporta sa renewable energy sa bansa. Depensa naman ng Meralco, tagasingilang sila ng PIT-OL charges at hindi ito napupunta sa kanila kundi nire-remit lamang nila sa National Transmission Corporation. Alam nyo itong pinakamabigat na racket dito, mag-i-invest sila para sa renewable energy. Di ba? Sangkaterba ng sangkaterba ng mga incentives, Tapos may subsidy pa galing sa feed-in tariff, Ayan. Ang tanong, paano kung hindi ka naman kumukonsumo ng kuryente na galing dito sa mga renewable sources? Di ba? Bayad ka pa rin. Bayad pa rin. Oo, halimbawa, yung ilang lugar, Mindoro for example, ang kanilang bulto ng kanilang kuryente nanggagaling sa nanggagaling sa mga generator sets na dahil hindi pa naman gano'n kaganda yung linya nila, di ba? Bayad sila. Pati ibang mga pati yung mga ibang mga probinsya. Bayad kayo ng feed-in tariff ko. Hindi mo man, kahit na hindi ho ninyo ginagamit yung supply ng kuryente na nanggagaling sa mga renewable source, bayad pa rin ho kayo ng kuryente. Ganun ho yun. Bayad pa rin kayo ng yung feed-in tariff. Yun ho yung malungkot. Kaya nag-increase, hindi nyo pinakikinabangan. Ito ho siguro dapat asikasuhin ng mga mababatas Amyendahan nyo na yan nang sa gayon, hindi naman sino bang mga nag-i-invest dito? Di ba? Ang lalaking mga kumpanya din naman ang lalaking kumpanya. Nandun ho tayo. Mahal talaga ang renewable source. Pero huwag nyo namang bawiin ng lubus-lubusan sa mga consumer. Sagad na nga Maganda umaga, Pilipinas! Bakit nga hindi doon na lang ilagay yung ayuda para talagang pakikinabangan ng lahat? University Student Council ng Northern Samar kinundi na ang pagpaslang sa criminology graduate na napagkamalang magnanakaw sa Ermita, Maynila. Detalye ng balita muna kay Jimmy Angay-Angay, RH32, maupay nga agad Jimmy. Hindi pala, si Jane Galit Bantayan ito. Nakalagay kasi dito, Jimmy Angay-Angay. Jane? Kinundi na naman ang University Student Council ng University of Eastern Philippines and Northern Samar ang pagpaslang kay Christian Tendido Ambon, ang criminology graduate na binugbog at pinagsasaksak noong Pebrero 8 sa Barangay 718 sa Maynila. Ang biktima ay bagong salta mula sa probinsya upang maghanap ng trabaho. Ayon sa report na pagkamala na magnanakaw matapos na habulin ang mismong snatcher ng kanyang cellphone. Sa halip siya ang kinuyog at binugbog ng mga tao. Si Christian Tendido Ambon ay nagtapos ng criminology sa University of Eastern Philippines UEP Pedro Rivadulla Memorial Campus. Naglabas naman ng opisyal na pahayag ang University Publication and Media Affairs Office ng University of Eastern Philippines na humihiling ng katarungan para kay Ambon. Kinundi na at hostisya rin ang hiling ng Political Science Society ng nasabing universidad. We demand accountability from those responsible and call on authorities to ensure justice prevails, ang panawagan ng Political Science Society. Mula sa Aksyon Radyo Katarman sa lalawigan ng Northern Samar, RH34 Jane Galit Bantayan, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, Jane Galit Bantayan. Maganda umaga, Pilipinas! 36 na makalipas ang alas 4 ng umaga, umabot na ng halos 40 million ang naimprentang balota ng Commission on Elections para sa darating na national at local elections sa Mayo. Ayon kay COMELEC Chair George Garcia, 55% ito ng kinakailangang 72 million ballots para sa darating na eleksyon. Ayon kay Garcia, inaasahan nilang matatapos na ang kanilang pag-iimprenta sa March 9 or 10 at pagkatapos nito agad silang dadako sa verification na posible namang matapos sa April 14. Nawala si Chairman.
37 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Nagbabala naman ang Commission on Elections o COMELEC na kakasuhan ng kriminal ang anumang survey firm na hindi magpaparehistro. Sa panayam ng DCRH at radyo natin, sinabi ni COMELEC Chair George Garcia, may tuturing na election offense ang pagsasapubliko ng resulta ng survey na mula sa hindi rehistradong firm. Ayon kay Garcia, plano nilang pulungin ang mga survey firm sa susunod na linggo upang maipaliwanag kung ano mga dapat gawin sa pagpaparehistro. Paliwanag pa ng COMELEC Chair, layo ng pagpaparehistro na masawata mga fly-by-night survey o yung mga lumalabas lamang tuwing eleksyon na siyang hindi naman patas para sa ibang kandidato. Ipipresenta namin sa kanila yung aming pong mga form na kanilang i-accomplish. Hindi lang po yung pagpaparehistro, kung hindi yung pagsasubmit sa amin ng report after each and every survey na ginagawa po nila. Naniniwala po tayo, Sir Henry, ito ay pabor naman sa kanila din sapagkat para yung mga fly-by-night na mga survey organization or firms ay mawala. Sapagkat minsan po yun ay mga naandyan na nag-i-exist pag mag-i-election na at ang mga hindi susunod o tatalima dito sa ating guidelines nakalagay po sa Republic Act 9006 o yung Fair Elections Act, sila ay pwedeng mademanda ng kasong kriminal. Magandang umaga po sa mga taga-Dunsol, Sorsogon. Iniurong na sa October 13 ang kauna-unahan sana ng parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, BARM. Inanunsyo ito ng COMELEC kasunod ng paglagda ng Pangulong Bongbong Marcos sa pagpapaliban ng BARM elections na unang itinakda ngayong Mayo. Pero paglilinaw ni COMELEC Chair George Garcia, mananatili pa rin kandidato sa October 2025 parliamentary elections ang mga nagsumiti naman ng Certificate of Candidacy noong Nobyembre. Yung pong Bangsamoro parliamentary elections na tanggap na natin kahapon, yung pong mismong pirmahan ng ating Pangulo na bagong batas na nagpo-postpone ng Bangsamoro parliamentary election mula Mayo 12 na dapat ay kasabay national and local elections. Ito po ngayon ay naka-separate na sa October 13 ng taon na ito. Samantala, dahil naman sa paglilipat ng petsa ng eleksyon, sinabi ni Chairman Garcia, uumpisahan na nila ang pag-imprenta ng parliament ballots sa Hulyo at inaasang matatapos ito sa Setyembre. Naglabas na ng guidelines ang Commission on Elections sa pagdaraos ng poll debate sa telebisyon at radyo upang matiyak na magiging patas ito sa lahat ng mga kandidato. Kabilang sa mga patakaran ng poll body ang pagbabawal ng kantsawan at dapat matiyak din na walang nangyayaring kaguluhan sa gitna ng debate. Pinatitiyak din ng COMELEC sa organizer na lahat ng topics na tatalakayin may papaalam sa mga kandidato isang linggo bago ang debate. Kailangan rin na niyang pantayan dami ng mga miyembro ng pamilya o supporter na maaaring bitbitin ng mga ito sa naturang event. Alas 4:40 ang oras sa buong kapuluan, ang pagpababa naman sa presyo ng mga pangunabilihin at ang pagpapatatag ng ekonomiya ang nananatiling pangunahing prioridad ng administrasyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Ito ang tiniyak ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez matapos lumabas ang ulat ng Moody's Analytics na sa epekto ng bansa ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin na posibleng mangangailangan para itaas din o ibaba ang interest rate ng mga pangungutang ng bansa na makatutulong sa pagtaas ng demand at pagpapalago ng ekonomiya. Ipinapakita ng pinakabagong dato sa ekonomiya na bagamat bumaba na ng 2.9% ang inflation noong Enero ng 2025, tumaas naman sa 4% ang food inflation na nagpapakita ng kahinaan sa supply chain ng bansa. Ayon sa Moody Analytics, ang mga panlabas na dahilan gaya ng sigalot sa pandaigdigang kalakalan at mga panloob na suliranin kabilang ang pinsalang dulot ng bagyo sa sektor ng agrikultura ay nagpapanatili sa mataas na panganib ng inflation. Bilang tugon, binigyan din ni Speaker Romualdez ang kahalagahan ng sabayang pagpapairal na matatag ng mga patakaran sa pananalapi at maagap na hakbang upang palakasin ang lokal na produksyon. Maganda umaga, Pilipinas! Empleyado ng Matalam LGU sa lalawigan ng North Cotabato patay sa pamamaril. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak, RH19. Assalamualaikum, Brother Jun. Alaikum assalam, Kuyang Angel. Pinagbabaril hanggang sa mapatay ang isang empleyado ng LGU Matalam, Cotabato Province habang nagmamaneho ng kanyang sasakyan sa bahagi ng National Highway ng Barangay Poblasyon, Matalam, Cotabato Province. Sa report mula sa Matalam Police Station, kinilala ang biktima na isang Joseph Jimenez, residente ng Barangay Poblasyon, Matalam at empleyado ng Matalam LGU bilang driver.
Dead on the spot ang biktima na nagtamo ng mga tama ng bala mula sa gunmen. Sa pagsuri sa bangkay ng biktima, may indikasyon na gabi binaril ang biktima at nawala ng kontrol sa minamanehong pickup at napunta ito sa tabing kalsada. Kinabukasan na lamang ito na diskubre ng mga dumadaang motorista sa nasabing highway na isa ng malamig na bangkay. Sa ngayon, blanco pa ang otoridad sa kung ano ang motibo ng pagpaslang at kung sino ang mga salarin. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maganda umaga, Pilipinas! Sukran John. 42 makalipan sa alas 4 ng umaga. Magandang umaga po sa mga taga Talolora, Palapag, Northern Samar. Ay, magandang umaga din po sa mga suki natin dyan sa bayan ho ng Blanga. At yan din ho sa mga taga Pikit, North Cotabato. Magandang umaga sa mga suki natin dyan sa Digos. Walang patid ang kasiyahan sa Carmona City, Cavite kahapon. Personal na nakisama sa kasiyahan at selebrasyon si Senator Amy Marcos sa Sorteo Festival ng Lungsod. Dahil agrikultura ang bina sa naturang piyesta, todo pugay naman si Senator Amy sa sipag at tiyaga ng ating mga magsasaka. Sinabi ni Senator Amy na sila ang tunay na lakas ng sektor ng agrikultura kaya dapat lang nabigyang halaga ang kanilang sakripisyo at kabuhayan. Bukod sa pakikilahok sa iba't ibang aktibidad sa Sorteo Festival, masayang nakihalubilo din nakipagkumustahan ng senador sa mga taga-Carmona. Bitbit ang kanyang mensahe ng suporta, tiniyak nito ang tuloy-tuloy na pagsusulong ng sektor na bumubuhay at nagpapakain sa mga Pilipino. Kung ang pagsasaka ho ang pinag-uusapan ho natin, ibida na rin ho natin ang patuloy na paglakas ho ng Tangerine Chocolate, ang produkto at brand ng mga magniyog dyan po sa lalawigan ng Quezon. Natulong nga po ni Dr. Helen Tanyo po mga planting material ng kakao galing Davao. Hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Kaya ngayon nagpo-produce na ho ng dekalidad na kakao beans ang ating mga kababayan dyan na dating umaasa sa kopra at iba pang mga agricultural products. Ngayon ho, meron silang Tangerine Chocolate. Available po yan sa 0919-095-5935. Ang Tangerine Chocolate po ay may mahigit 10 variants na pwede ho nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Ang mga raw material niyan ay galing din po sa ani ng mga magsasaka. Ang isang ibingi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino. Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate 100% gawang lokal but taste and looks global dahil tinulungan ito ng Department of Science and Technology at ng DTI. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, tangkilikin natin ang gawang atin dahil ito ang magpapalakas sa ating ekonomiya. Maganda umaga, Pilipinas! 192 pawikan hatchlings, pinakawala naman sa Morong Bataan. Detalye ng balita mula kay Danny Kumilang, RH37. Danny, good morning. Pinakawalan sa baybayin dagat ng Sitio Puerte, Barangay Poblasyon, Morong Bataan ang halos 200 baby pawikan. Pinangunahan ang releasing ceremony ng Aboitiz Power Subsidiary GN Power Dinginin o GNPD at ng Sagip Pawikan Sitio Puerte Association. Sa nangyaring seremonya, masayang ibinahagi ni GNPD Reputation ang stakeholder manager Jeps Mendoza ang pagpapalawig ng Sagip Pawikan program. Aniya, kasalukuyang pinaplano ng kampanya ang 5 taong extension ng programa simula 2026 hanggang sa 2023. Sa kabuuan, umabot na sa mahigit 30,000 pawikan ang napakawalan ng Aboitiz Power Subsidiary GNPD simula noong taon 2023. Sa nestling season nitong 2024 hanggang kasalukuyan ay halos 16,000 hatchling na ang napakawalan mula sa mahigit 20,000 itlog na naalagaan sa Sitio Puerte Hatchery. Samantala, mayroon pang mahigit 4,000 itlog ng pawikan ang nasa hatchery na siyang papakawalan sa oras na ito'y mapisa. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Danny. May paabaki kayungan sa ating mga kababayan dyan po naman sa Pampanga.
Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ho bagong gising at hindi magandang inyong gising. Siguro hindi ho kayo nag-ultabayo. Dapat nag-ultabayo lalo na mga senior citizen para wag kayo maging bugnutin sa inyong paggising. Ano ba yung ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan. Inaral ho talaga na madalubhasa ang mga benepisyo ng postbiotic na dito sa Pilipinas ay tinatawag na ultabayo. Hindi po kwentong kutsero, clinical trial. Ang bawat kapsula po ng ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya naman pagpasok nito sa ating katawan, napaka-potent po niya para i-activate po yung PDC, plasmacytoid dendritic cell. Yan po ang tinatawag na madalubhasa na commander ng ating immune system. Kaya sa bawat take po natin ng ultabayo, tinataboy po nito ang mga toxin sa ating katawan habang tayo natutulog. Na-achieve natin ang magandang tulog. Siyempre, pagka magandang tulog, may panibago tayong sigla sa kinabukasan. Ilan lamang yan sa mga benepisyo ng ultabayo. Ang ultabayo po, ang kauna-unahang postbiotic food supplement na rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Available po yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Kung meron pa ho kayong mga concerns po, pwede ko kayong mag-text o tumawag sa 0917-110-6580. Pero pinakamaganda, text na lang ho muna, lalong-lalo na yun nandyan sa abroad. 0917-110-6580. Ang ultabayo po, paalala natin, ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ayan klaro ho yan. Samantala sa iba pang mga balita. Maganda umaga, Pilipinas! Tiniyak naman ng Bureau of Customs Commissioner na si Benvenido Rubio. Pananagutin ang mga tauhan ng ahensyang mapapatunayang sangkot sa manoy tangkang pagbebenta ng 270 million pesos na laga ng kontrabandong sigarilyo sa Kapas Tarlac. Ito'y matapos ang ulat ng National Bureau of Investigation. Nakasalukuyan nilang iniimbestigahan ang posibleng pagkakasangkot ng ilang tauhan ng BOC sa nasabing aktibidad. Sa ulat, pinasisira na ng BOC ang kahon-kahong sigarilyo sa mga kumpanyang kanilang kinontrata. Nasisira dito pero natuklasan ng NBI na ibibenta pala ito sa harip na sirain. Ayon sa NBI, ang may-ari ng nasabing kumpanya nag-utos sa kanilang environmental consultant na hanapan ng buyer ang mga kontrabando. Ugag din Dahil dito, siniguro naman ni Customs Commissioner Benvenido Rubio, kaisa nila ang NBI sa investigasyon. Inatasan nila ang Customs Intelligence and Investigation Service, ang intelligence group ng BOC na imbestigahan ang naturang insidente at agarang i-report sa kanya ang resulta. Maganda umaga, Pilipinas! Ay bali individual drug personality arestado naman matapos mahulihan ng iligal na droga at baril sa tahanan nito sa Kalasyaw, Pangasinan. Detalye na balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38. Masantos siya kabasani Chukamin sa ating makababayan dyan sa Pangasinan. Freddy. Basantos siya kabuasan Kuyang Angel. Arestado ang isang high-value individual na kinilalang si Wendy Binoya, 44 anyos, sales coordinator at residente ng Barangay Bunlag, Kalasyaw, Pangasinan, matapos makumpiska sa bahay nito ang 5 gramo ng hinihinalang shabu na nakalagay sa 3 plastic sachet na may street drug price na 34,000 pesos at isang kalibre 40 na baril na walang serial number at 40 bala para sa nasabing armas at iba't ibang mga drug parapernalyas. Sa ulat ni Chief of Police Lieutenant Colonel Ferdinand Lopez, nagsilbi ng search warrant mula sa RTC Dagupan City hinggil sa lost firearms at illegal drugs alas 5 ng madaling araw. Ang Provincial Drug Enforcement Unit kasamang Kalasyaw Police na nagresulta ng pagkakumpisk ng illegal na droga, baril at mga bala. Sa ngayon nasa kustodiya ng Kalasyaw Police Station ang suspek at naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 10591 Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Ito si Freddy Pajardo, Aris 38, nag-uulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maganda umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Freddy. 4:51 ang oras sa buong kapuluan. Nananawagan naman ang PDP laban senatorial candidate na si Attorney Jimmy Bodo kay Pangulong Bongbong Marcos ayusin maski isang problema lamang sa Pilipinas. Kahit niya pagpapababa na lamang muna ng presyo ng bilihin, pag-ubos sa kaman ng PhilHealth sa no balance billing o kaya na may mahal na kuryente o gas.
Binigyan din ni Atty. Bondok na uubra na kahit pansamantala lamang masolusyonan ng mga ito basta't maramdaman ng sambayanan ng isang taong ginhawa. Panawagan ni Atty. Bondok sa Pangulo, kalimutan muna ang kabi-kabilang trash talk at mga impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tutukan ang isang problema man lang ni Juan de la Cruz. Ilina naman ni Atty. Bondok na umapili siya hindi bilang kandidato, kundi bilang ordinaryong taong ramdam ang hirap ng buhay kahit na ng mga nasa middle class. Sinabi pa nito ni Bondok na hindi niya hinahangad na pumalpak ang administrasyon bagkos ay naghihintay lamang siya na magulat sa mga maaaring tugon sa problema gaya ng pangako nitong 20 pesos pada kilo na presyo ng bigas. Uminitamaan ang Office of the Solicitor General o OSG sa Korte Suprema, bigyan pa sila ng 5 araw o hanggang February 27 upang makapagsumite ng sagot na humahamon sa constitutionality sa 2025 national budget. Ito ay matapos sa tasa ng Korte Suprema, ang Kamara, Senado at ang Office of the Executive Secretary na tugunan ang petisyon at magkukwento 10 araw matapos na matanggap ang notice. Inatasan din ng Korte Suprema ang mga respondent na magsumite ng original na kopya ng 2025 General Appropriations Bill at ng 2025 General Appropriations Enrolled Bill hanggang ngayong araw, February 24. Tiniyak naman ni Solicitor General Menardo Guevara na maisusumite nila ngayong araw ang original na kopya ng pambansang budget. Bakit nga ba? May kopya naman nun, dali-dali. Ang dami nga nakakuha Yung original kumalat nga yun sa Senado at Kongreso Magandang umaga, Pilipinas! Binueltahan ng Malacanang ang dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos niyang sabihin na posibleng magdeklara ang Pangulong Bongbong Marcos ng martial law tulad ng kanyang ama upang manatili lamang sa pwesto. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, walang batayan ang pahayag ni Mayor Digong, lalo't kilala itong sinungaling, mapag-imbento ng kwento at gumagawa ng fake news. Iginit ni Bersamin, ang pagpapalutang ni Mayor Digong ng martial law ay panibagong budol mula sa isang taong kilalang pabrika ng fake news. Binigyan din pa ng kalihim na sumusunod ang Marcos administration sa konstitusyon at hindi tutulad sa nakalipas na administrasyon na ginipit at ipinakulong ang mga kritiko, ginawa ng kaso at ipinangalandakan pa na ang utos ng pagpatay. Sa rally sa Mandawi City noong Sabado ng gabi, sinabi ni Mayor Digong, gagayahin lamang ng Pangulong Marcos ang namayapa niyang ama para mapahaba ang panunungkulan nito sa Malacanang. Dumistansya naman ang Armed Forces of the Philippines sa ginawang paghimok ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga sundalo at mga pulis na gumawa ng moral decision. Huwag nang sumakay sa ambisyon ng sino man. Ito'y makarang sabihin ng dating Pangulo na tiyak siyang hindi bababa sa pwesto ang Pangulong BBM kahit matapos ang kanyang termino at magpapatupad ito ng martial law. Sa panayam ng DCRH at ng radyo natin, tumangging magbigay ng direktang reaksyon ang tagapagsalita ng sandatahang lakas na si Colonel Francel Padilla. Pero binigyan din niya na nanatiling commitment ang Armed Forces of the Philippines sa mga utos ng Pangulong Marcos na tiyakin ang mapayapa, malinis at maayos na eleksyon. Ang ano lang po ng sandatahang lakas ng Pilipinas dito, we will continue po to perform our mandate, lalo na pa ngayong eleksyon. Ang sabi ko nga po sir, napakalaki po ng tiwala ng mamamayang Pilipino sa ating sandatahang lakas ng Pilipinas, and hindi po natin gustong masira itong tiwalang ito as we maintain po na we will be there to make sure with the directive of our chief of commander-in-chief, our president po, na tiyakin po na maging mapayapa, kapani-paniwala at maayos po ang ating eleksyon. We are a non-partisan institution po. Senator Bato de la Rosa nagpasalamat naman sa endorsement ni VP Inday Sara sa kanyang re-election bid. Detalye na balita mula kay Raymond Denpa, Saris 28. Raymond, good morning. Hindi tinago ni Senador Ronald Bato de la Rosa ang kanyang kasiyahan sa endorsement na ibinigay sa kanya ni Vice President Sara Duterte sa kanyang re-election bid. Sa pinakauli nitong inilabas na campaign advertisement, binanggit ni VP Sara na si Senator Bato ang patuloy na lalaban sa iligal na droga at siya ang kailangan ng Pilipinas. Para sa pangalawang Pangulo, matibay ang bato, hindi matitibag ang bato. Dahil sa hamon ni VP Sara ay nangako si Senator Bato de la Rosa na gagawin niyang misyon ang pagprotekta sa buhay ng mga Pilipino. Nais ng senador na ligtas ang bawat Pilipino kasabay ng pangakong itaga ito sa bato.
Kasama niyang re-electionist para sa Senado sa PDP senatorial slate na suportado ng mga Duterte, si Senador Christopher Bongo. Ito si RH28 Raymond Adpaz para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Maganda umaga, Pilipinas! 56 na makalipas ang alas 4 ng umaga, hindi nagpahuli si Senator Amy Marcos sa makulay na Grand Floral Float Parade ng Panagbenga Festival. Lula ng kanyang Ilocos Norte, I'm in float. Nakaisa siya sa engrandeng selebrasyon kung saan bumida ang float na puno ng sariwang bulaklak mula Cordillera. Bilang isang tunay na Ilocana, ramdam ni Senator Amy ang diwa ng Panagbenga, simbolo ng sigasig at sipag ng mga taga-Cordillera. Dinumog ng libu-libong turista at mga residente ang parada na taon-taong nagpapakita ng kultura at husay ng Baguio. Kaya naman todo suporta si Senator Amy sa ganitong mga festival, hindi lamang na pampasaya kundi pampalakas din ng turismo at hanap buhay sa rehiyon. At habang nagpipiesta naman sa Panagbenga, donation box ng simbahan sa Dingle, Iloilo, tinangkang pagnakawan. Lupit talaga ng mga kawatan ngayon, ano ha? Detalye ng balita mula kay Aini Grace Bravo, RH39. Aini, good morning. Nabidyuhan ang lalaki na tangkang pagnakawan ang donation box sa Catholic Church sa bayan ng Dingle, Iloilo. Ayon kay Police Captain Alwin Salmon, ang hepe ng Dingle Municipal Police Station, may nakakuha ng video sa lalaki na tinangkang buksan ang box gamit ang alambre. Hindi kagad na i-report sa pulis ang insidente dahil may misa nang nangyari ito. Hindi naman natuloy ang ginagawa ng lalaki. Ayon sa simbahan, hindi nila tauhan at hindi nila kilalang nasabing lalaki. Patuloy pa na iniimbestigahan ng mga pulis ang insidente. Mula sa Action Radio Iloilo, ito sa RH39, I'm Grace Bravo para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damong salamat, Grace. May nga aga sa mga katurantara sa Negros, halong kamudra. At para naman sa mga kababayan natin dyan sa Central Luzon, baka naghahanap po kayo ng magandang investment sa mga Pilipinong mga seafarers, lalong-lalo na ha. Naghahanap ng magandang investment opportunity. Aba, ito ho, may proyekto hong napakalapit lamang sa Clark International Airport at Clark Economic Zone. Pinakamura na ito ngayong ready for occupancy unit ngayon sa buong housing industry. With easiest term, 5% lamang daw payment, pwede pang gives. Ang tinutukoy natin mga proyekto ng Westchester Realty dyan po sa Central Luzon. Yung Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor, Samira at saka Sibera Prestige. Abay, nasa loob po ng township ang iba't ibang mga amenities. Eskwelahan, simbahan, palengke, grocery stores, pati munisipyo nasa loob po ng township. Napakalapit lamang po nito sa Clark International Airport. Kaya kung kayo naghahanap ng investment, 20,000 pesos all-in down payment, pwede ka na maglipat mahagad 7 days after take-out ng Pag-ibig Housing Loan. Kaya iniintay po ninyo to pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Tawag na sa 0996-501-5555 o sa 0947-434-5555. Sabi nga po ni Sekretary ako, sir, bakit ka pa mangungupahan kung kaya mong magkabahay na sa murang halaga? Maganda umaga, Pilipinas! Alas 5 na umaga. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga Pilipinas. Oy, sa mga suki natin dyan sa Estados Unidos, kamusta na ho kayo? Magandang umaga po sa inyo. Sa mga suki natin sa Europa at ibang panig na Middle East, magandang umaga din po. Lalong-lalo na sa mga seafarers natin, ha? Tiniyak ng Pangulong Bongbong Marcos na nananatiling matatag at masiglang relasyon ng Pilipinas sa Estados Unidos. Sa gitna ito na ika-80 taong anibersaryo ng paglayan ng Pilipinas mula sa pananakop ng mga Hapon, ipinahayag din ng Pangulo na lalakas ang ating bansa sa pagharap sa mga matitinding sigalot. Sa kanyang talumpati, binigyan diin pa ng Pangulo ang kahalahan ng pakikipagkaibigan o pagsama sa mga alyansa upang mapanatili ang maayos na ugnayan sa ibang bansa. Ginawang halimbawa ng Pangulong BBM ang joint military exercises ng Armed Forces of the Philippines at ng U.S. military. Philippine-U.S. relations are firmly anchored on the values and principles that we cherish. Peace,
democracy, fairness, social progress, and justice. Our two nations are committed to the preservation and enhancement of national security, the attainment of economic prosperity, and the promotion of the rights and well-being of our peoples. Maganda umaga, Pilipinas! 2 minuto na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alam ba ninyo na meron tayong habits na langit sa ating kaalaman, nakakasira sa ating mga pangarap na maging mayaman o maging matagumpay sa buhay? Ito may ganitong klase daw ng mga ugali, malabong yumaman. Batay sa pag-aaral ng mga psychologists, may mga gawain tayo partikular na tuwing gabi bago matulog na unti-unting nakapibigil sa atin na maging successful. Makinig kayong mabuti ha, lalong-lalo na sa mga kabataan ngayon ha. Yun daw pong walang tigil na pag-scroll sa social media bago matulog. Hindi ko naman alam kung anong hinahanap, panay ang scroll. Ano, naghahanap kayo ng numero, tatamaan nyo sa loto. Hindi naglalatag ng planong gagawin para sa susunod na araw. Hindi nagsasagawa ng reflection sa sarili. Masyadong nagpupuyat ng walang rason. Mas abala sa Netflix. O dili kaya ay panonood ng kung ano-ano sa social media. Dinadala ang stress mula kahapon hanggang kinabukasan. Yung mga magpartner dyan ha, na nag-aaway sa gabi. Hanggang kinabukasan, may away. Hanggang kinantanghalian, may away. Pag-uwi ng bahay, may away pa rin. Ang nangyayari, bugbugan to the max. Eto pa, nakikihalubilo sa mga negative na tao. At pag-iisip na magbago na lahat bukas kahit wala namang ginagawang pagbabago. Dami akong kilalang ganito. Nag-a-aspire na magbago na ang mga nangyayari sa ating kapaligiran. Pero tahimik lang naman, silent observer. Sa kabuuan, sinabi ng mga psychologists na malaking epekto ng pagkakaroon ng magandang evening routine upang maging masaya, mapayapa, masigla sa ating paggising sa bawat araw. Maganda umaga, Pilipinas! Mga kayo po may mga importanteng lakad ngayong araw nito. Huwag din kalimutan magbaon ng proteksyon laban sa mikrobyo. May dalawang formulation ng family alcohol na pwede nating pagpilian. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared per clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan ang bagsik ng family 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem, hindi po manunoy ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family maraming compound improved alcohol. Aba, yun po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga kumadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family maraming alcohol parang di siya reachable na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family maraming alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuya Angelo Balbones. Magandang umaga, Pilipinas! Aba, ilang linggo na ho tayo nakakarinig dito ho sa issue ng portweed. Ano ha? Marami tayong naririnig sa magkabila, tapos doon iba't ibang mga paliwanag, ano ha? Mula sa mga tinatawag na mga legal luminaries. Kaya minabuti natin, humanap nga tayo ng isang magaling abogado na matagal na ho sa paglilingkod sa bayan, sa public service. At ito po'y abot ng bawat mamamayan sa pamamagitan ng kanyang mga vlog. Ang tinutukoy natin ay si Attorney Rogelio, si Attorney Boy Wong. Ano ha? Attorney Boy Wong, magandang umaga po sa inyo. Hi, Angel. Good morning. At sa iyong mga tagapakinig, harinawa sa mga oras na ito, kayong lahat ay nasa mabuting kalagayan. Uy, batiin mo rin yung iyong mga followers sa vlog. 700,000 followers, ha? Oh. Ganon din. Thank you. Ganon din sa ating mga subscribers po natin, sa mga viewers po natin sa ating Batas Pinoy channel. Good morning sa inyo, no? Sa amang kayo nararan. I hope, kasi yung ating mga listeners, no, sa iba't ibang panig ng mundo yon, so it could be good morning, good afternoon, or good evening, no, sa mga oras nito. But nonetheless, I hope all is well sa inyong lahat. And hindi pa ho nakontento si Attorney Boy Wong sa pagbibigay ho ng lecture o dagdag na kaalaman, pagsagot sa inyong mga tanong sa kanyang, ano nga ulit pangalan ng channel niyo, Attorney Wong?
Batas Pinoy Channel. Batas Pinoy Channel. Aba, gumawa pa ho ng libro na easily maiintindihan ng ating mga kababayan. Ayan, ilang books na ito, Attorney Boy? Inyo na sila? 5? Actually, pangatlong books na ito, I still have 2 in the pipeline, no? So, panglima. Panglima. Oo. Sorry, hindi ko nabitbit eh. Binigyan ako ng kopya ni Attorney Boy Wong eh. Nung mag-meeting kami nung Friday, Saturday pala, no ha? Oo. RHTV. Okay, Pakita nyo nga yung meeting namin ni Attorney Boy Wong nitong weekend, ano ha? Anyway, teka muna, saan available yan, Attorney Boy? Ito, available ito sa Central Books, no? They have branches in Metro Manila, sa Makati, Mandaluyong, Quezon City. Okay, and of course, mayroon sila sa Davao din at saka sa Cebu. Okay. Mayroon din available din online. Ang ating pong publisher kasi, there are only 2 leading publishers na mga law books sa Pilipinas, no? Ito yung ating, ito pong Central Books, no? Ito pong ating publisher. And the titles of this book, nahahanapin po nila? Ay yung legal handbook. Legal handbook? Legal companion for all. Kaya for all yan because ito po ay magiging isang handy reference, no? Kahit hindi abogado, no? Kung meron silang mga concerns, no? Mayroon silang interest doon sa isang law na practically may kinalaman po sa pang-araw-araw nating buhay, no? It could be our family, it could be something about yung ating family relations, marriage, saka properties po natin, mga mana, no, all these things. Yung mga pangkaraniwang na encounter natin, no, sa ating buhay, nandito po yon, no, ito po yung handy reference po nila. Ayan. Basta available ho yan sa bookstore, ano ha? Sa Central Books. Central Books, ayan. Para kahit na hindi abogado, naiintindihan ho natin yung mga itinatadhana ng batas, ano ha? Anyway, napag-uusapan ho ngayong batas. Dito nga tayo sa impeachment. Nasa konstitusyon ho kasi, forthwith, yung matagal na pinagtatalunan to eh. For a layman, how should we understand forthwith? Ayun nga, no? Alam mo, mayroon tayong alam ba niyo, ang ating constitution kasi meron din yang Filipino version. Filipino version, no? So pag binasa natin yung Filipino version na ito ay naisulat, no, ng isang noted constitutionalist, si Rosino Ledo, ang sabi naman talaga is ang ibig sabihin ng forthwith ay talaga yung isunod agad ang paglilitis sa Senado. So, isunod agad. Okay. Agad. Okay. Yun ang mando. So, ngayon dito is, ano bang ibig sabihin ng isunod kaagad? Okay? Kasi sabi ng ibang mga commentaries, no? Ako rin, yun din ang pananaw ko, na medyo vague yung isunod kaagad. Ano bang ibig sabihin ng kaagad? Immediately, when? No? Kasi normally yan dapat ang batas po natin, meron po niyang qualifying phrase na, kasi kung mapapansin nyo, you have to comply or submit your pleadings, halimbawa your answer within 15 days from receipt, di ba? At least alam mo na. In this particular case, yung provision natin sa ligang batas tungkol dito, no? Ay particular yung ating section 4, article 11, wala namang nakalagay doon. Basta sinabi lang, the Senate should commence a trial, no, forthwith. So yun ang doon, yun ang isang problema dito. Isunod agad. Pero marami pang pwedeng gawin. Pagka nag-file ka ng kaso, for example, kinakailangan i-verify mo muna yung form and substance kung ito ba tama, ano? Kahit sa ordinaryong kaso, kailangan i-verify mo muna tama ba yung mga signatories, compliant ba ito sa mga minimum requirement na itinatandaan ng batas. So when is the forthwith? Yung namang usapin kasi sa whether the impeachment complaint is compliant in form and substance. Normally po yan is determined by the House of Representatives. Ang issue na kasi dito is that maliwanag kasi yung very clear kasi yung sinasabi ng ating saligang batas na once na tinanggap ng Senate yan,
the trial should forthwith, no? It's been agad. But is it practical, no? Kasi kung magbabasa naman natin yung ating rules on statutory construction and interpretation, maliwanag naman. Pag sinabi dito ay when the language of the law is clear and unequivocal, it must be taken to mean exactly what it says. Yan po ang so ano bang nakalagay doon sa Constitution? So sa pananaw ko sa ibang mga commentaries, vague po ito, no? It's subject to different interpretation. At alam naman natin sa ating system ng government, it is only the court, particularly the Supreme Court, can interpret the law. So malamang po hahantong po ito sa Korte Suprema. In fact, I understand meron ng nakafile na petition dito for certiorari, no, and prohibition. So I don't know, tingnan po natin kung ano yung magiging dito ng Korte Suprema. But actually, there are two school of thoughts dito, Angel, no? Dito kung ano bang ibig sabihin ng forthwith, okay? But ang isa pang dito ay mayroong two views dito, no? Halimbawa, kasi in recess ang Senate ngayon. So, pag recess ba ang Senate, ay pwede ba silang mag-resume para just to try this impeachment case? Ang pananaw po ng iba dyan ay hanggang naka-recess po ang Senate, ay hindi po pwedeng itakil yung impeachment case na yan, no? Unless no, the President under pursuant to Article 6, Section 15 ng ating Constitution may call a special session. Pero in the absence of that, hindi sa tingin ko, atin yun din yatang pananaw ng ating Senate President na hindi sila pwedeng mag-convene as an impeachment court kung ito ay naka-recess. Okay? However, meron din namang may nagsasabi naman na since ang hindi naman ito pending bills So ibig sabihin yan, dahil hindi ito pending bills, ay ang Senado, kasi hindi naman ito legislative function, no? Pwede pa rin itong mag-proceed to try impeachment cases kasi ito daw po ang kahit na suspendido yung kanilang session. So dalawa pong medyo magkaka-opposing views, no? Dito. So another, sabi kasi ng Senate President, kung hindi ako nagkamali, sabi niya, ang position niya is when it resumes session after June 2, 2025, no? Saka pa lang sila maaaring mag-convene as impeachment court unless, no, the President calls for a special session. Yun naman. Okay. So again, ang special session, pwede mo lang naman ipatawag kung magpapasa ka ng isang panukalang batas. Well, kung susundan natin kasi yung provision kasi ng ating Article 6, Section 15, wala namang sinasabi doon na mag-call ang presidente, no, for a specific purpose. Pag binasa natin yung last sentence ng Section 15, ang nakalagay lang doon is the President may call special session anytime. Okay. Anytime. So this is not, sa tingin kasi ginamit yung word na may, it is not really mandatory, but it is discretionary on the part of the President. But I think, Angel, no? Yung ang pinaka-concern talaga dito na issues, no, is not only forthwith. Kasi definitely there is no question na talagang magkakaroon talaga ng impeachment trial. Ang question lang is, ano bang ibig sabihin ng immediate? Will it be tomorrow? Will it be next week? Or will it be next month? So yun ang isang ating medyo question diyan, because kasi alam naman natin na may pa mga preparatory works, no, na dapat gawin ng Senado. Okay? Ang issue is yung impeachment rules ba nila dapat bang yung existing nila ngayon, which is ito ba hindi na sigurado kung natalakay na nila or there has to be some amendments, no? So this really entails time. So ito ang so in short,
ang tingin ko diyan, it should be yung ibig sabihin ng forthwith, no, which is immediately, as soon as when it is practicable. So that means nakapaghanda na yung Senado natin yung mga dapat nilang gawin, no, to convene as an impeachment court. So, in the meantime, kasi sabi nga ninyo, may iba't ibang mga school of thoughts, ano ha? May mga contradicting ideas. Talagang dapat pumasok ang Korte Suprema to resolve the issue. Yes. So, pero sa akin kasi, no, because there is no question na talagang magkakaroon ng impeachment proceeding. Okay. Unless lang, no, ang Korte Suprema ay mag-issue ng prohibition, no, or the Supreme Court will decide the petition, no, of their petitioner, no, yung Vice President, kasi nag-file sila ng certiorari sa Supreme Court, no, under Rule 65, no, at may prohibition pa, so we don't know what will be their decision of the Supreme Court, no. Okay. Ang isang na very interesting dito is this, may ano bang purpose ng impeachment? Simply the purpose of impeachment is to remove from office yung impeachable officers, no? Particularly, halimbawa doon sa kaso ni Vice President. Okay. Pag na-remove ba siya doon sa kanyang office, okay, halimbawa assuming na nag-conduct na ng trial ang impeachment court, ang Senado, okay, hindi naman matatapos yan, no? Hindi naman matatapos yan within 1 month or 2 months. Based sa ating nakaranasan, ang impeachment ni Corona, ni Justice Corona, at saka ni President Erap noon, no? It lasted for several months. So by the time na kahit na mag-convene ang Senate natin into impeachment court, ay ano na yan, kumbaga expired na yung kanilang term, di ba? Ngayon, ang question is, pag expired na ba yung kanilang term, will the succeeding Senate or Congress will have jurisdiction to continue with the trial? Ayan, so yan, dalawa din ang school of thought dating dyan, no? Dalawa na naman. So kailangan i-resolve na naman. I-resolve na naman yan, di ba? Okay. Ngayon, novel question talaga ito. Ito pa. Ngayon, may sabi ng iba naman, pangatlong senaryo, what if nag-resign ang Vice President? Okay, nag-resign siya. So, ano na ngayon? Will the impeachment, if the President resigns prior to the conviction, yung wala pang decision, before the start of the proceedings, or during or in the midst of the Senate proceedings, ano mangyari? So, kung mag-resign ang Vice President, tuloy pa rin ba yung pag-impeachment proceedings dito? So again, dalawa din yung school of thoughts dito, no? So mayroon nagsasabi na ano bang essence of purpose ng impeachment? Of course, to remove from office, no, the impeachable officer, and of course, yung to rule on the disqualification of that impeached officer to hold o public office daw for lifetime. Magiging mayroon siyang ban na hindi na siya makatakbo. So in this sense, sabi nung ibang luminaries, abay, the impeachment court can proceed kahit na mag-resign yan kasi it will rule also on the disqualification of the impeached officer, no? Pero pag titingnan natin yung nangyari noon, ito aware, no, dito sa kay Ombudsman na Mercerita Gutierrez, nung natandaan nyo na yes. There was an impeachment proceeding din. Nag-resign siya. Ang ginawa ni Ombudsman ni Ombudsman Mercedes Gonzales, no, Gutierrez, no, at ganun din dito kay Comelec Chairman Andres Bautista, sila ay nag-resign. Nung nag-resign sila, the Senate terminated the impeachment proceedings. Hindi na ito nakatuloy. Oo. So again, there's another school of thought, di ba? Yun. Oo. Pero kung susundin natin yung President ng Senate, no, in the case of kay Ombudsman Mercedes Gutierrez at saka yung kay President Erap, no? Because when Erap during sa Erap was compelled to resign nung EDSA 2, di ba? After that, nag-resign siya. So when President Erap resigned, tinigil na rin ng Senado yung kanilang impeachment proceeding. So in this sense,
the Senate did not rule on the disqualification of the impeached officer. So kung susundin natin ito, ang presidente ito sa Senado, ay pag nag-resign yung Vice President, ay nandyan pa rin, hindi na siya covered ng disqualification. So kung tatakbo siya on the next election, halimbawa, ay kung ma-appoint man siya o mag-hold siya ng public office, she is still qualified, no? To hold public office, whether elected or appointed. So malinaw, we have to wait for the final arbiter to interpret everything kaysa naman nagbabatuhan sila ng kung ano-ano, ha? Na hindi naman nakatutulong para mapababa ang presyo ng bigas, hindi naman nakatutulong para mabawasan ang karahasan, ano ha? Hindi naman nakatutulong para wag tumaas ang presyo ng gasolina at saka ng kuryente. So in the meantime, let's focus on the problem. At saka hindi ba, Angel, I find it odd. So, halimbawa, mag-resume ang trial ng Senado, no? After mag-ano sila. Kasi, di ba, ang presidente, pag ganyang, mayroon siyang, magsusona siya, i-outline niya yung kanyang plano, magsusona siya. Di ba, masyadong awkward naman yun, na pagkatapos na magsona ang presidente, immediately, magkaroon kagad ng impeachment proceedings. Very divisive na ito, no? Samantala, pag dapat, di ba, pag may zona, ang Senate, ang Congress natin would automatically go into business of yung halimbawa, yung business about the budget. Dapat yun natatalakayan nila. Kung instead of that, susundin natin yung requirements ng Constitution na talagang isunod agad yung paglilitis, hindi naman magagawa ng Congress o Senado yung mandato nila na asikasuhin kaagad yung ating budget po natin. So, ito kaya kailangan talaga natin dito yung ating Korte Suprema para magbigay po ng kalinawan sa mga kalituhang ito. Attorney Rogelio Wong, again, thank you very much for enlightening us. In the meantime, sabi ko nga, intayin natin ang desisyon ng final arbiter, no ha? Kaysa nagtatalo tayo, kuminsan nag-aaway na yung mga tricycle driver at saka yung mga kung ano bang mangyayari. Sabi ko nga, magbubugbugan kayo, mag-aaway kayo, hindi naman makatutulong para ma-resolve ang problema natin sa presyo ng mga bilihin, pagtaas ng kuryente, kakulangan ng pagkain, intayin na lang natin yung final arbiter. Attorney Wong, thank you for joining us. Magandang umaga po. Thank you very much, no? My pleasure. Magandang umaga. Si Attorney Rogelio Wong. Ayan, ha? Kasi ibang nakakausap natin, nilalahad lang yung side nila. Kumuha tayo ng balanse. So, ang sinabi mo itong walang kinikilingan, hintayin na lang natin ang Korte Suprema. I-resolve nila yan. Magandang umaga, Pilipinas! Hirap talaga pagka marami masyadong abogado, Oo. Tapos siyempre, they have to protect the interest of their principals. Kung ano sabihin ng principal nila, yun ang kanilang papanigan. In the meantime, tumataas ang presyo ng mga bilihin. 25 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Alamin na natin ang location ng DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Robing Team. Oy, ang tropa ni Sherwin Arparo ay nasa Barangay Tunasan, Muntinlupa City. Lakasan nyo na inyong mga radyo, telebisyon. Magandang umaga, Pilipinas! Kasama na natin si Comelec Chairman George Garcia. Eto, bilibin ko tumaman to. Tanungan natin, ano bang vitamin C nito? Chairman Garcia, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Sir Angel. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po. Ano bang sikreto nyo? Tawagan ka ng gabi, tawagan ka ng tanghali, tawagan ka ng... Lahat tumatawag sa inyo, politiko, Malacanang. Tapos mga taga-media pang... Hindi kayo nauubusan ng oras. Anyway, Chairman, ayoko nang alamin kung anong sikreto nyo. Basta matulog. Basta paalala, matulog din kayo, Chairman. Anyway, number one. Ang dami pa rin ng mga illegal poster na nakakalat, Chairman. Hindi lang sa probinsya, kahit dito sa Metro Manila. Ang dami pa rin pasaway. Opo, Sir Angel, ganito po yun. Minsan po nako-complicate kasi dahil sa aminin na natin, meron kasi kalimitan na magkakasama sa isang area. Kasama po yung local candidates o local aspirants. Siyempre hanggang sa kasalukuyan, hindi po namin pwedeng matanggal yung local aspirants sapagkat hindi pa sila officially kandidato. Sila ay magiging kandidato pa lamang sa Marso 28, sa March 28.
At dahil po dyan, talagang iniiwasan namin silang tanggalin. Pero doon po sa mga national candidates naman, lalo yung malalaki, at saka yung mga ang ginagamit ay talaga namang non-biodegradable materials, ay sinusulatan na po sila ng mga local COMELEC natin. In fact, ang dami ko na pong natanggap ng mga tawag mula sa mismong mga opisina ng mga tumatakbo at nag-i-inquire kung talaga bang sadyang dapat tanggalin, ganung nasa private properties daw po yung mga pinupunto na tinuturo na ipatanggal. Ang sabi ko, pagka nakatanggap kayo ng notice to remove, tanggalin nyo na kagad. Sapagkat kapag hindi nyo natanggal yan within a period of 3 days, kayo po ay aming kakasuhan. So, maaari po, Sir Angel, yung mga nagkalat pa dyan, ay bumibilang pa yung 3 araw nila para tanggalin, at pagkatapos, ngayong Monday na ito, ang last day para tanggalin nila yung illegally posted materials. Ayun, ha? Lalong-lalo na sa mga party list na nakadikit pa rin sa mga pader at mga poste, ha? Until today, kailangan linisin nila yan. Chairman. Opo, Sir Angel, dahil kung naipadala po halimbawa ang sulat sa kanila o Webes, ang deadline Sabado o Linggo, siyempre yan ay wala. Nakahuling araw ay Lunes, kapag po ganon, na Sabado o Linggo ang last day. Ayan, ha? Tsaka hindi lang ito sa Metro Manila, ha? All over the country ito. Opo, naku, tayo pumunta kahapon sa Panagbenga at may mga ilang din tayo talagang napansin doon pa talaga sa mga, hindi lang pader yung mismong kahabaan Sir Angel ng mismong kalsada na andun ang kanilang mga katarpulin at campaign materials. So sabi ko nga, tingnan lang natin, at otherwise, lagot sa amin yung mga local COMELEC namin kapag hindi nila ito na ipatanggal. Ayan, sige. Hintayin natin within today. Number 2, meron ho kasing nabasa kong article ngayon. Sabi ng Lente, dapat daw maglagay na lang ng all of the above para isang markahan na lang. Pwede ba yun, Chairman? Pwede ba bang humabol na ang i-check mo all of the above na lang? Sa Bangsamoro po ay meron po kasi silang provision na dapat sa balota ay maglagay ng all of the above. At yan po ay maaaring maisama na namin pag-iimprenta nitong Bangsamoro parliamentary ballot, sapagkat tatandaan po natin, Sir Angel, ng isang araw lamang ay napirmahan ng ating Pangulo yung bagong batas na, and therefore meron po kami hanggang October 13 pa para magsagawa ng ating halalan. Kaya po isasama na namin yung pong none of the above sa balota, dahil yan ay nakalagay sa election code ng Bangsamoro. Kasama na rin po yung picture ng mga kandidato, dahil nakalagay din po yan sa kanilang election code, at yung mismong logo ng political party na magpa-participate sa parliamentary election. Mas maganda pa pala sa BARM. May picture ng kandidato, tapos may logo. Opo, at Sir Angel, sa BARM nga po, meron din prohibition sa tinatawag na political dynasty up to second degree of consanguinity or affinity. Ganun po ka-advance sila doon, kasi yung election code nila ay kapapasa lang kumpara sa election code natin ng buong bansa na 1985. Election code na pinagtibay ng BARM, Chairman? Yes po, ng Bangsamoro. Opo, entitled po kasi sila, Sir Angel, din na magkaroon ng sariling election code, administrative code, local government code, at yan po ay dapat lamang tatalima sa kung ano yung national law natin. Kaganda nung di ba? Alam naman natin sa BARM, puro clan ang naglalaban-laban dyan at mga nanunungkulan, di ba? At saka mga nakapwesto. Bakit hindi ba natin pwede i-adapt yun? Di ba natin sabihin? Meron tayo, Sir Angel, meron po tayo para sa SK Reform Law na nakalagay din na up to second degree of consanguinity and affinity kapag ka po sa SK. Pero siyempre sa National, Sir Angel, wala pa po sa kasalukuyan din na batas patungkol sa kung ano ba ang definisyon ng political dynasty at up to what degree ang prohibited. So hindi pa natin pwede ilagay yung none of the above dito sa mga balota natin? Wala pa rin po, dahil kakailanganin po ng pagbabago sa election code, not unlike doon sa Bangsamoro. At tama po yan. At yan po ang pinupush ng Lente. Nung nakaraan po kasi medyo kinapos kami ng panahon, pero ito po, mukhang mailalagay na natin sa iimprenta nating balota yung none of the above bilang kasama sa pagpipilian ng mga kasama na kababayan natin dyan sa Bangsamoro. Ano benefit ba nun, Chairman, kung lagyan mo ng none of the above? Doon sa mga choice. Kasama sa pagpipilian, kung talagang walang choice, halimbawa ang mga kababayan natin, at least man lang may shade sila na isang bilog na ang ibig sabihin na ayaw nila mamili doon sa mga naka-enumerate o mga parang ayaw nila, and therefore none of the above ang kanilang boto.
Ano yun, bukod sa magpapadali sa shading nila, will it benefit in any way para sa sa COMELEC? Ay, kasi po, Sir Angel, kasama rin po yan sa pag-compute kung paano ko computein yung mismong 4% na representasyon ng mismong political party. For example, Sir Angel, ang pagpipilian ay 4. Pagkatapos, Sir Angel, wala kang gusto doon sa 4 na iyon. Hindi na lang boboto ang mga kababayan natin. So parang ang dating doon ay ang mismong suma total, yung mismong kung ilan na nakaboto sa mismong area na yan, ay purong minus dahil hindi sila boboto sa mismong slot na yan. Samantalang kung may nakalagay na none of the above, kung 10 sila, plus 10 pa yung mismong overall na nakaboto para lang sa computation kung makakakuha ba ng proportion. Aba, so napaka-importante nito pala sa party list. Chairman. Diba? Opo, Sir Angel, alam niyo kung magkakaroon din sa party list niyan ay kahit paano kasi minsan po kalimitan hindi bumoboto yung mga kababayan natin sa party list ayaw nilang pumili. Kung may nakalagay din na none of the above, although ang hindi pagboto ay parang none of the above din, pero at least yung none of the above mo, ibig sabihin may boto ka, kaya lang hindi isa-isa sa mga partido na pinagpipilian. Kaya lang until we amend the election code natin for the national candidate, hindi mangyayari yan. Yes po, Sir Angel, o kaya naman yung ating party list law hanggat hindi binabago at ina-amend ay hindi rin po magbabago at malalagay yung none of the above. Alam niyo, magandang obserbahan po natin yan sa eleksyon sa Bangsamoro kung ano ang implikasyon at effect ng none of the above sa balota na again, nagdesisyon tayo na ilalagay na po natin yan. Wow, okay. Sige, baka natin. So, marami pala tayong matututunan dito sa mga exercises na ito, Chairman, ha? Di ba? Ay, opo, Sir Angel. Bawat eleksyon talaga ay talagang punong-puno ng kaalaman at madami lagi, bagong ang ating matututunan dahil lagi tayo nag-a-adjust sa pabase sa pangangailangan at mga development. Chairman, maraming salamat again for educating us this morning and ingat ho kayo. Baka may oras pa ho kayo para magpahinga. Pahinga ho muna kayo. Pero mukhang malabo may nag-iintay na tawag sa inyo. Papunta na sa opisina po. Papunta na tayo sa opisina. Papunta na kayo ng opisina. Ingat po, Chairman. Maraming salamat po again for joining us. Good morning. Salamat po. Thank you. Si Chairman George Garcia ng Commission on Elections. Maganda umaga, Pilipinas! Ang hirap ng trabaho ni Chairman George Garcia. Pantakin mo, gigising ka na ganitong oras, papasok ka ng maaga, tapos naku, ano kaya ang sekreto niya? Ano vitamins kaya iniinom nito, ha? Maganda umaga, Pilipinas! Ay, baka kayo ay pauwi ng Pilipinas. Midnight Singers, yan po sa San Diego, California. Kumusta na po kayo, ha? Evan lang. Midnight Singers natin, si Sir Junior Bao, si Tita Loy, si Tita Cora, si Sir Manny, si Sir Art, at saka si Ma'am Linda, ha? Yan po ating Midnight Singers. Yan po sa San Diego, California. At sa iba pang mga Pilipinong pauwi ng Pilipinas, uy, Dr. Kim Tan, dyan sa Lucena, kumusta ka na rin, ha? Kung pauwi kayo ng Pilipinas, huwag na hong magpasalubong na imported na tsokolate. Meron ho tayong Tangerine Chocolate. Ang Tangerine Chocolate po ay produkto ng mga magniyog, ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, ang mga planting material po ng kakao galing Davao, hinakot po para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan. Yan po ngayon ang pinoprocess para maging Tangerine Chocolate. Available yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po yan na pwede nyo i-check sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng Tangerine Chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating ekonomiya. Tangerine Chocolate, 100% gawang atin, kaya dapat nating tangkilikin. Mahiwagang tunog! 15,000, 15,000 po ang naghihintay na premyo sa Mahiwagang Tunog. Ano yung item na yan? Nakasama po ng upuan na plastic. Habang kayo nagsha-shower gamit ang Shield Bath Soap, ipadala nyo na at pag-isipan kung anong sagot dyan. Ang nyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text empty space name /address /contact number / at ang inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number. Sa mga sasali sa atin online, kinakailangan meron po kayong sharer badge. Maganda umaga,
Pilipinas. Istambay muna, Sherwin Alvaro, 5:42. Maganda umaga, Pilipinas. 47 makaliban sa alas 5 ng umaga, oras na para tayo po ay mag-ultabayo. Ano nga ba itong ultabayo? Ang ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. Dumaan po ito sa mahabang clinical trial sa Japan, ha? Pero ang sabi nga po ng dalubhasa, mga dalubhasa po, isang kapsula, dalawang kapsula bago humatulog, mga isang oras bago matulog para ma-achieve natin ang mga benefits ito. Ang ultabayo po ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya po napaka-potent nito. Pagpasok sa ating katawan, ina-activate po yung PDC, yung plasmacytoid dendritic cell. Yan po naman ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan kaya't napapalakas ang ating immunity. Natutulungan tayo ma-achieve ang magandang tulog para malabanan ang puyat, pagod at stress. Pero kahit po ang ultamayo ay rehistrado sa Food and Drug Administration, ito po ay halal certified, nire-recommenda ng mga doktor, ang muli ang ating paalala. Ang ultamayo po hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available yan sa Mercury Drug, Amesco Drug, Passmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Ito na ang ating winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas Promo. May nahuli sa monte si Sherwin Alvaro. Sherwin. Yes, good morning Kuya Angel. Pasikat na ang araw pero eto, mamimigay na tayo ng ating papremyo dito yan sa Barangay Tunasan sa Muntinlupa City. At napakaswerte nitong tindahan na bahay nitong si Nanay Magandang umaga po, pangalan nyo? Mila Cruzo. Si Nanay Mila, yan palagi kayo nakatunin sa radyo. Oo. At anong pinakikinggan yung istasyon palagi? DZRH at dahil DZRH ang inyong paborito, sino po ang announcer na inyong paborito pakinggan pag ganitong oras ng umaga? Angel Palmores. Kuya Angel Palmones, dahil paborito si Kuya Angel, ito meron kayong 1,000 pesos. Yan ang 2,500. Salamat po. Diba? Ayaw maniwala ni nanay kaya pala malungkot. Parang gusto niya lang humula Kuya Angel sa may wagang tunog kasi 15,000. Anong hula niyo dun sa katerno ng Siliang Pangbanyo? Siliang Pangbanyo? Oo. Na ako ang hula ko doon, labakara na basa. Wag ka nang humula. Siliang Pangbanyo. Paglalaba? Siliang Paglaba daw. Ang hirap kasi, no? 15,000 na yung papremyo. Pero mamaya, baka makuha na yung mamaya. At dahil dyan, meron ka pang additional, mami, na grocery mula sa DZRH yan, ha? Salamat. Maraming salamat. Anong masasabi ni Kuya Angel? Thank you po. Ayan, malungkot talaga si nanay. Kasi yung tindahan ni nanay, anong oras kayo nabubukan? 4 o'clock. 4 o'clock talaga. Kasabay kasi sa tapat niya isa eskwela yung service. Service school. Apo. At dito ang bilihan nila. Pero wala pang estudyante. Wala pa. Pag ganitong oras, wala pang estudyante. Pero buenas ka. Dahil nahuli ka ng DZRH na nakatune in sa DZRH. Kaya naman sa mga nais manalo ng 1,000 pesos, laging dumutong sa DZRH. Baka kayo ang susunod nating winner sa DZRH. Bagong taon, bagong lakas from March number 6. Sherwin Battle para DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Sherwin. Tutok lang, tutok na sa DZRH Radio, DZRH Facebook, DZRH YouTube, at DZRH TV. Baka ikaw na ang susunod na winner sa DZRH Bagong Taon, Bagong Lakas, Mas Malakas Promo. Oy, may turukan daw mamaya sa Caloocan, ha? Pero ang tuturukan ay mga alagang hayop. Ayan, mga fur babies. Detalye mo lang kay Edwin Duque, RH23 Edwin. May punta ka, Kuya Angel, arangkada na ngayong umaga ang libreng anti-rabies vaccine para sa mga fur babies sa Caloocan. Ito ay handog ng Caloocan City Veterinary Department. Mula ngayong araw, Kuya Angel, at magtatapos ito hanggang February 28, 2025. Bali 3 araw. Kaya nagpaalala naman ang Caloocan NGO sa may mga alaga na bawal bakunahan ang mga 3 buwang gulang pababa na nakagat naman sa loob ng 2 linggo. Maging ang buntis o nagpapasuso na aso ay ng mga anak ay may sakit o nagpapagamot ay dalhin lamang niya sa vaccination ang kanilang vaccination card para sila ay magkaroon ng bakuna samantala maaaring manong ipagpaliban anumang oras ang bakunahan kung maulan upang maiwasang mabasa at magkaroon ng sakit ang kanilang mga alaga. RH23, Edwin Duque ng ulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edwin.
Samantala, bumagsak ang farm gate price ng kamatis. 8 piso na lamang kada kilo sa gitna ng peak harvest season. Ayon sa grupo ng mga magsasaka, yung samahan ng industriya ng agrikultura o SINAG, hindi na naaani ang kamatis dahil sa sobrang baba ng halaga ng farm gate. Dati ang mahal, ngayon naman ayaw na anihin dahil sa sobrang baba. Sinabi ng SINAG Executive Director na si Jason Kenglet, tila mas magastos para ang pag-aani ng kamatis. Bagamat wala niyang reklamo mula sa mga mamimili, umiiyak naman ang mga magsasaka. Atay sa monitoring ng Department of Agriculture, umabot ng 360 pesos per kilo ang kamatis noong nakarang buwan, ngayon naman 8 pesos. Presyo naman ng manok halos araw-araw tumataas dyan po sa may Baclaran Market. Detalye na balita mula kay Giselle Ricaport, RH15. Giselle. Kuyang Angel, kagaya ng karne ng baboy, mahal din ang presyo ng manok dito sa Baclaran Market sa Paranaque City ngayon. Sa katunayan, ayon doon sa mga nakausap nating retailer, 5 piso hanggang 10 piso kada kilo ang iminamahal ng whole chicken sa halos araw-araw. Mas mura pa umano ang presyo noong holiday season kaysa nitong pumasok ang Pebrero na umaabot ng 200 ang kada kilo ang kanilang puhunan. Paliwanag ng mga retailer, sinasabi raw ng kanilang dealer na limitado umano ang supply ng manok kaya mahal din ang presyuhan. Pumapalong sa 240 pesos ang kada kilo ng whole chicken dito sa pamilihan mula sa 180 pesos kada kilo noon. 240 pesos din ang hita, pecho, pakpak, habang 250 pesos naman ang kada kilo. Ang atay balunan mula sa 220 pesos. Ang binabantayan naman nating karne ng baboy, mahal pa rin ang presyo at sumipa pa nga ng 3 piso ang hango ng mga retailer sa Batangas sa nakalipas na 1 linggo lamang. Ang laman, 400 pesos ang kada kilo mula sa 350 pesos, habang ang liyan po naman 450 ngayon mula sa 380 pesos kada kilo noon. Ang pork chop mabibili sa 400 ang kada kilo mula sa 350 pesos kada kilo, habang ang pata 350 ngayon mula sa dating 300. Ang buto-buto naman mabibili ngayon sa 350 pesos kada kilo mula sa 300 pesos kada kilo noon. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Giselle. Bagamat wala pang naitatanang kaso sa tao, naniniwala naman ang Comadrona Party List na dapat maglatag na ang gobyerno ng proactive measures matapos madiskubre ang bagong coronavirus sa China. Ayon kay Comadrona Party List nominee Attorney Arnel Gobalia, kahit wala pang dapat ikalarma sa HKU5-CoV2, hindi dapat na magpakampante o magpakuya-kuya-kuy lamang. Kung talagang natutunan niya ang Pilipinas sa lupit ng pandemya ng COVID-19, kailangang may early preparedness na mga concerned agency sakaling magkaroon ng human infection para maprotektahan ang mga borders ng bansa. Ibinungkahi ni Atty. Gobalia ng Comadrona Party List sa mga health agencies na magkaroon ng agresibong surveillance at masusing koordinasyon sa Global Health Organization upang hindi magkagulutan sa posibleng development ng bagong coronavirus. Dapat din na niyang masiguro ang kahandaan ng mga ospital at maging mga laboratorio upang mabilis na makatugon sa pagsulpot ng banta sa kalusugan. Sinabi pa ni Atty. Gobalia, kailangan transparent ang komunikasyon sa publiko, kabilang ang pagbibigay ng wasto at science-based updates upang maiwasan ang misinformation at panic. Oy, sa mga taga Rizal at mga kalapit na mga bayan, nandiyan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project dyan po sa Binawan ng Rizal. Tingnan ho ninyo yung kanilang townhouse model na Bianca, dalawang 2-story po townhouse ho yan na mayroong balcony. May 2 hanggang 3 bedrooms. Pwede nyo ma-avail through Pag-ibig financing at less than 20,000 pesos a month, 30 years to pay. Tawag na sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang detalye. Maganda umaga, Pilipinas! 4 na minuto na lamang, 8 na umaga. Umaga, Pilipinas! Ay, magandang umaga kay Mayor Sene Mendoza dyan po sa Talisay, Batangas. And belated happy birthday kay RD Ronel Tan. RD Ronel Tan ng DPWH sa Region 1. Happy birthday, belated RD. At saka, eto pa si Pastor Robert Raot. Pastor Robert, belated happy birthday, ha? Pero pwede nga naman ihabol yung inyong blowout kung gusto nyo. Magtanim ng kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo na sa magandang umaga. Maraming salamat sa inyo walang sawang pagsubaybay, pakikinig at pagtitiwala. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay hango po mula kay Sun Tzu. Ang sabi po ni General Sun Tzu, if you know the enemy and know yourself, you need not to fear the result of 100 battles. Maganda umaga, Pilipinas! 2 por 2 na!